Tapos na ang mahabang bakasyon, kaya balik-liparan na naman yung ating mga ibon. Matagal-tagal din tayong hindi nagpapagpag at nagpalipad sa ating mga alaga. Dahil nga sa mahabang bakasyon, ay ginamit natin yung pagkakataon para ipahinga. Ngayong gabi, kukunin natin yung 2 ibon natin ito para isampa sila. Ang bitaw, Moncada Tarlac, yun din yung huling lipad nila mga kalapatids. Pero sa pagkakataon ito, uulitin nila yun at titignan natin kung mas magiging maganda ba yung performance ng ating mga alaga. Ito na yung ating mga alaga. Dadalhin na natin to sa loading station para maikarga na. Bukas ng umaga, walang mawawala mga kalapatid. Sama-sama tayong mag-aabang. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. BBC Manila and BBC Rizal 620 release! Release! Ayan po ang mga ibon nyo. Ayan po sila. Abang-abang na po tayo mga ka-BBC Rizal and BBC Manila. Ayan po sila. Ayan po. Good morning sa inyo mga kalapatids. Abangan na naman tayo sa umagang ito, 6:20. Pinakawalan yung ating mga ibon dun sa Moncada Tarlac. 7:20 na ngayon, 1 oras in punto. Kung hindi magbabago yung bilis ng ating mga ibon sa mga nakaraang performance nila, mamaya-maya lang nandito na yung ating mga alaga. Buksan na natin tong ating trapdoor para makapasok sila kapag dumating yung ating mga ibon. Tsaka kunin na natin tong pinaglumaang leftover na tubig. Ayan, kasi electrolytes yung ibibigay natin sa ating mga ibon. Ayan. Samantala, update tayo sa mga alaga natin nandito. Yung pang NDR natin, susunod natin ililipad, ay sinimulan ko ng umpisahan yung pagpe-feathering. Nagputol na ako sa kanilang pakpak. 3 primaries nila, yung 10, 9, 8. Pinutulan na natin para mapasingaw na sa mga susunod. Tuyo na yan, bubunutin na natin yan agad para force feathering na tayo, kasi malapit na rin magsimula yung NDR. Ilang sakay na lang o ilang sampahan na lang dun sa summer derby na. Ilang lipad lang yun mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, 7 laps yata yun. Siguro bago matapos yung summer, more or less 2 months yung tatagal. Kaya simula na tayong mag force feathering mga kalapatids. Ito na yung ating electrolytes na ipaiinom natin sa ating mga alaga kapag sila ay dumating. Samantala, habang hinihintay natin yung ating mga ibon, etong mga hen na naririto sa cage na to, ito yung 2 pares nung nung ibon natin nililipad ngayon. Ilalagay ko muna sila dito mga kalapatid sa ating flyers loft para kapag dumating, umuwi yung ating 2 ibon na panlipad, makikita nila yung mga pares nila, meron tayong pakonsuelo sa kanila. At sa ganung pamamaraan, hopefully, ma-motivate na umuwi ng umuwi yung ating mga alaga. Every time na lilipad sila, may nag-aabang sa kanila dito sa ating flyers loft. Ito yung pares nung checkered natin. At ito naman yung isang ibon natin na grizzle. Ito naman yung pinaparisan nung grizzle natin na pang summer. Ayan, lagay din natin siya dyan. Andito yung mga barako mga kalapatids. Hindi sila mapakali kasi bihira silang makakita ng chicks o yung babaeng kalapate dito sa ating flyers loft. Kaya tingnan nyo naman lahat na pamamaraan ng papapogi ginagawa nila para maagaw nila yung atensyon. Siguro kukunin ko muna tong mga ibon nating kak na nandito para walang magulo. Ayan, all set na tayo mga kalapatids. Wala na yung mga maiingay at makukulit na kak. Wala na magpapapansin dito sa ating mga hen. Meron dito natira pero inakay pa tong mga to. Wala pa tong buwang sa mundo. Kaya okay lang yan tayo. Tahimik yung ating flyers loft. Wow, yung ating ibon wala pang laman yan. Ano ka ba naman kasi? Yan, takpan na muna natin para hindi nila sampahan. Sampahan nila Tapos salina na natin mga kalapatids ng electrolytes. Ayan, inuman na yung ating mga ibon. Doon sa mga hindi lumipad, plain water na lang yung bibigay natin. Wala, maliit yung lagayan natin. Update tayo dito sa ating mga inakay. Ayun, medyo lumalabas na yung kulay nila. Isang parang medyo blue bar, pero checkered malamang yan. Tapos isang black check. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung ating mga ililipad sa STR mga kalapatids. Naku, wala nang
patuka yung ating mga ibon. Kailangan na natin itong lagyan mga kalapatids para hindi sila mababansot, mababad ng pagkain. Naku, konti agad yung tubig nila pagka ganito nagsusubo. Napakatakaw sa tubig mga kalapatids ng kanubi. Kailangan mayroon talagang tubig na nakababad kasi yun yung ginagamit nila sa pagsusubo, sa pagbubuga, pagpapalambot ng kinain nila, lalo na mga ganitong edad ng mga inakay. Malalaki na, grains na yung sinusubo niyan, yung mga buto na yung sinusubo ng ating mga breeders na ito. Hindi na gano'ng nagsusubo ng crop milk yan at pawala na rin sa kanilang katawan. Kaya talagang kailangan meron tayong nakatambak na mga patuka. Okay, papansin niyo kung inakay na nasa pugad, medyo mas malaki. Hindi sila pantay. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ang gagawin natin ay kukunin ko muna yan, yung inakay na medyo mas malaki, para masubuan muna yung excuse me, no animals were harmed during the filming of this video. Kunin muna natin to para masubuan yung inakay na yon, kasi mas maliit yun eh, para ma-focus sa kanya yung pagsusubo. Nasa ganoon ay makahabol, maging pantay yung kanilang size. Bibilad ko muna to sa araw. Dito natin lalagay. Ayan, tingnan nyo mga kalapatids, dahil wala siyang kaagaw, nabibigyan siya ng full attention ng kanyang mga magulang pagdating sa pagsusubo. At ang tendency niyan, mabubusog siya, kuha niya yung mga sustansya, then makakahabol siya sa kapatid niya pagdating sa size o pagdating sa laki at development ng pangangatawan. Ayan, lagyan pa natin. Alright, all set na mga kalapatids. Yan, okay na yan. Ganun din yung ginawa natin dito mga kalapatids. Time check tayo mga kalapatids. Alas 8 in punto na. Hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. Siguro yan yung epekto na natengas nila mga kalapatids. Kasi nung Holy Week vacation, hindi tayo nagpalipad talaga ng ating mga ibon. Hindi tayo nagparonda, hindi tayo nag self toss. Mga kalapatids natin nagsagawa ng self training or self toss, pero tayo hindi tayo nakapagsagawa nun mga kalapatids. Tinengga lang natin dito sa ating Flyers Loft yung ating mga alaga. Dito lang sila, nagpakaburo sila dito. Pero ganun pa man, sinigurado natin hindi sila tataba. Kasi pagka hindi sila lumilipad, tapos pakain lang tayo ng pakain, ay tataba, mabilis na tataba yung ating mga alaga. So ang ginawa ko na lang ay kinontrol ko na lang yung pagpapatuka sa kanila para masigurong yung katawan nila ay hindi lolobo. At kahapon ng umaga, bago natin sila isampa, nagparonda tayo kahit papaano sa ating mga alaga. At yun naman, naging maganda naman yung kanilang low flying, nag-ranging naman yung ating mga ibon. At siguro para sa akin, sapat na yun para ihanda sila sa pag-re-resume ng liparan nila sa training. Samantala, may napansin ako dito mga kalapatids. Eto, tignan nyo to. Kunin ko to Mayroon akong napansin na ayan may mancha ng dugo. Ano kaya yan? Sino kaya yung nyan? So mamaya nga i-check natin yung mga paa nila. Ayan mancha ng dugo to May mga nasugatan ba sa kanila? Wala naman. Wala naman tong sugat sa paa. Wala naman. Yung mga hiniwalay natin, mamaya titignan natin yung kanilang mga paa, baka nasugatan. O di kaya, wag naman sana yung dalawang ibon na isinampa natin kagabi, yung ating pinanlilipad, baka yun ang may damage. Naku, wag naman sana. Ay, ito mga kalapatids, natanggal yung kuko niya. Ayan. Pasintabi sa mga kumakain, natanggalan ng kuko tong isang ibon nating to. Siguro sumabit kasi nga nabubuli, sumabit dito. Ayan, tanggal na yung kuko. Ayan, may palatandaan ka na. Ay nako, kinabahan naman ako. Akala ko may nangangagat na dito sa loob ng ating Flyers Loft. Ooh, yan na yung blue bar natin. Yung blue bar, yung checkered natin. Checkered, yung grizzle natin. Ayan mga kalapatids, umikot lang. Ayan. Wala talaga. Dun rumekta. Dapat talaga meron tayong mahabang landing board dito para para dito na sila rumirekta. Hindi na sila pupunta pa sa bubong. Pasok. Ayan, nakita niya yung pares niya. Pasok. Yan. Yan yung pares niya, nabuhay. Batistigin natin to. Yan, pasok.
Okay. Nauna talaga itong ating grisel. Time check tayo mga kalapatids. Ayan, 8:11 mga kalapatids. At umiinom na yung ating ibon. So, palagay ko mas mabagal siya ngayon kaysa nung nakaraang linggo. Inom na. Wala ka na magagawa. Electrolytes yan. Medyo natapangan natin yung timpla mga kalapatids. Kaya ayaw niyang inumin. Pero, since uhaw siya, wala siya magagawa. Ayan. Samantala, habang hindi pa dumarating yung ibon nating isa, pansin ko masyado ng botsog itong iniwan nating inakay na naririto sa loob. Kaya papalit na natin to mga kalapatids para ito naman yung masubukan. Uy, huwag ka na kumapit. Pinitik tuloy tayo. Walang joke. Okay, naibalik natin yung isa. Ito yung maliit na kanina na iniwan natin. Tignan nyo, grabe, ang laki ng butchi, busog na busog. So pagka ganyan ang ginawa natin mga kanubi, mabilis na makakahabol yung mga na pag-iiwanan na inakay. So ito naman ang ibibilad natin. Ayan na mga kalapatids, andyan na yung ibon natin. Ayan na, umikot na. Ayan. Ayan na. Yan, uy, very good ah. Landing bird dumiretso. Ang lupit mo, idol. Lupit, pasok. Mukhang nabarag tong ibon natin na to. Mukhang nahirapan eh. Nung nakaraan, halos magkasunod lang sila o stick. Sige. Uy, pasok. Ay nako. Ayan, pumasok din. Time check tayo mga kalapatids. Ayan. 8:23 ng umaga. Ayan. Iinom yan mga kalapatids. Ayan, uminom na. Mga nauhaw yung ating ibon. Kompleto na yung ating mga alaga at kanina hinipo ko sila. Medyo nangayayat ng ating mga ibon. Yung kanilang mga killbone ay naglabasan na. Ayan, kaya pababawiin natin sila sa pamamagitan ng patuka. And then, bigyan natin sila ng sapat na pahinga. Alright? So, mga kalapatids, maya na magpapatunga na ako at pababawiin na natin ang ating mga alaga. Maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikitambay at pakikiabang dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayo tumutok sa mga susunod nating liparan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo dito sa notification bell para sa kwentuhan, kapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin magkikita. Ang gulo dito. Paalam!